Tapos na naman ang araw ng Kapaskuhan at nang mamadali na rin matapos ang selebrasyon ng bisperas ng bagong taon. Pero doble pa rin ang pagiging abala ng ilan sa ating mga kababayan dahil sa paghahanda naman sa selebrasyon ng pista ng kanilang mga patrohan. Ngayong papasok na buwan ng Enero, sino ba naman ang hindi makakapansin sa pagiging abala ng mga taga-Quiapo? Papadating na naman kasi ang pagkunita nila sa pista ng isa sa pinakakilalang imahe sa buong bansa. Ang imahe ng kung tawagin ay mahal na buong Nazareno o ang itim na Nazareno. Tinatawag ang pistang ito bilang translasyon. Isang pista na tinataluhan ng napanghaming deboto na handang suumin ng hirap, pagod at kitkitan para lamang makawakan o mapunasan man lang ang imahe ng itim na Nazareno. Naniniwala kasi sila na ang panyong inihahaplo sa itim na Nazareno ay may kakayahang magpagaling na mga karamdaman at magkaloob ng himala sa mga naniniwala dito. Minsan na akong pumasok sa simbahan ng Quiapo at nakita ng aking mga mata ang itsura ng itim na Nazareno. Sa oras na yon ay isang tanong ang mapilis na nabuo sa aking isip. Bakit kulay itim ang imahe nito? Alam naman natin na hindi itim ang balat ng lahing Hudyo na pinagmula ng ating Panginoong Hesus. At hindi rin kulay itim ang kauna-unahang imahe ng larawan ni Kristo na inilabas noong panahon ng Middle Ages sa Europa. Ang imahe ng itim na Nazareno ay sinasabing dinala sa ating bansa ng isang galyon o barkong pangkalakal mula sa bansang Mexico noong May 31, 1606. May dalawang paniniwala kung bakit itim ang kulay nito. Una ay dahil daw ito sa mantsa ng uso ng napakaraming kandila na itinirik sa harapan nito. At pangalawa ay dahil daw nasunog ito nung magkakaroon ng sunog sa barkong nagdala nito. Pero ayon sa researcher at pari ng simbahan na si Monsignor Sabino Fenco, hindi totoo ang mga paniniwalang ito. Dahil ang totoo ay ang kahoy na ginamit mismo sa pag-booking nito ay galing sa puno ng mesquite. Ang puno ng mesquite ay isang puno na kulay itim ang kahoy. Ngunit sa kabila ng sinasabing ito ng Monsignor, marami pa rin ang naniniwala na ang itim na kulay nito ay tanda ng milagro na ito'y nakaligtas sa sunog doon sa barkong nagdala dito. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Kinukuhitan niya ito naman yung tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang bulto. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Maaaring mamili at pumutol ng matitikas na kahoy sa kupat tulad ng cedro, encina at cypress. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman nito ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagатong para magbigay init sa kanya at para pagduduhan. Ang isang piraso ay ginagawang repulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng paine at nasisiyan siyang kumakain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Ang natilang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Tumadalangin siya sa ributo, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang mga taong yon ay mga mangmang at di inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinagpa nila ang kanilang mga mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputo ng ginawa nilang ributo ay ginamit na pangluto sa tinapay at karning kanilang kinain at hindi man lang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya alumay tumal ang sumampa sa isang pirasong kahoy. Ang aking katanungan tungkol sa kulay ng buong Nazareno ay nakaabot sa pagkabalik tanaw ko sa panahon ng mga Kastila ng Middle Ages, kung saan natuklasan po na ang mga sinuunang Kastila pala sa Europa ang pinaka-racist na tao sa mundo. Galit sila sa mga taong may itim ang kulay. Maliban dito, ang Katolisismo na siyang pangunihing relihiyon ng Espanya ay kilala rin sa pagiging racist.
dahil sila yung namanguna sa pagbibenta ng mga negrong alipin o slave trade. Naitanong ko tuloy sa aking sarili kung ang bansang Mexico ay sinakop ng mga Kastila at ang mga Kastila at ang mga Katoliko noon ay kilalang mga racist. Bakit naisipan ng iskultor nito na gawin negro ang buong Nazareno? Ano ang kapuluhan ng isang Diyos-Diyosan matapos na hutisan ng lumilo sa kanya? Isang larawang yari sa metal, tagapagturo ng kasinungalingan. Dahil ang mga paili sa ating kasaysayan ay kilala sa pagiging racist, pinaniwala nila ang mga Pilipino noong unang panahon na ang kulay ng itim na Nazareno ay dulot ng pagkasunog nito o maaaring pagkapapad nito sa usok ng kandila. Ito ay dahil hindi nila matanggap ang pagkakagawa ng itim na Nazareno dahil inihalintulad ito sa mga negro. Pero ano nga pa ang tunay na dahilan at bakit ang repultong ito ay sinadyang gawin mula sa itim na kahoy? Bakit pinili ng iskultor na sadya siyang gawin negro? Ito ang nagbigay ng dahilan kay Mrs. Gemma Cruz Araneta, isang sikat na politiko at miyembro ng makapangyarihang pamilya ng Araneta sa Pilipinas na silipin ang tunay na pinagmulan ng itim na Nazareno. Si Ginang Gemma Araneta ay nanirahan sa Mexico sa loob ng 20 taon noong panahon ng martial law, sa bansa kung saan nanggaling ang itim na Nazareno. Ayon sa kanyang pagsasaliksi, nang sakupin daw ng mga Kastila ang bansang Mexico, nakita ng mga praile ang malaking pagkakakawin o pagkakatulan ng naiisip nilang Jesus doon sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga katutubong Aztec at Maya. At pinakamalapit sa mga Diyos-Diyosang ito ay ang Diyos-Diyosang Xiacatecutli. Xiacatecutli ay isang itim na Diyos-Diyosan na pinaniniwala ang pathala ng mga manlalakbay at nagbibigay di umano ng swerte sa mga sumasamba sa kanya. Ang kwento ni Xiacatecutli ay mapapasa o matatagpuan sa isang sinaunang kasulatan na kung tawagin ay Codex Fejevari Maya na isinulat ng mga katutubong Aztec libo-libong taon na ang nakakaraan. Sa kasulatang ito ay sinasaad na si Xiacatecutli ay isang Diyos-Diyosan na nagtataglay ng krus sa kanyang likuran. Na ang krus na ito ay sumisimbolo sa mga direksyon sa paglalakbay, sa Hilaga, sa Timog, sa Silangal at sa Kanluran. Ang kanyang nakaunat na kamay ay nagpapakita ng kanyang kontrol o kapangyarihan sa mga direksyong ito. Dahil sa pagkakakawit nito sa itsura ni Jesus, habang buhat-buhat niya ang krus na kanyang pinagpaguhan, ginamit ito ng mga praile upang linlangin ang mga katutubong Aztec. Nang makarating sa kaalaman ng hari ng Espanya na si King Philip II ang balita tungkol sa mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga Aztec, iniutos niya na lumikha ng isang repulto o mga repulto na katulad ni Xiacatecutli. Pero dapat ay inipahin ng anyo ni Jesucristo. Ang utos na ito ay hango sa doktrina ng Syncretismo, isang paniniwala at taktikang pagano kung saan pinaghahalo ang paniniwalang pagano at Kristiyano upang pag-isahin ang dalawang relihiyon sa isang bagong paniniwala. Ayon sa Wikipedia, ang kahulugan ng Syncretismo ay ganito. In the first few centuries after the death of Jesus, there were various competing Jesus movements. The Roman emperors used syncretism to help unite the expanding empire. Social conversion to Christianity happened all over Europe. It became even more effective when missionaries concurred with established cultural traditions and interlaced them into a fundamentally Christian synthesis. Sometimes both pagan gods, or at least their aspects and roles, were transferred to Christian saints, such as when Demetrius of Thessaloniki inherited the role of patron of agriculture from Demeter, and the Eleusinian mysteries after the latter's demise in the 4th century. Ang Diyos-Diyos nila ay di maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, nililo na mga dalubhasang kamay, at pinalamutihan ng ginto at pilak. Minagtilo at binakuhan upang hindi mabuhay. Ang mga Diyos-Diyosang ito ay animoy panakon ng ipon sa gitna ng bukid.
at hindi nakapagsasalita. Pinapasan pa nila sa kanilang balikat sapagkat hindi nakakalakad. Matapos marinig ang kwento ng mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng mga asde, nakutos si King Philip II ng Espanya na gumawa ng 3 imahe o repulto ni Jesucristo base sa larawan ng Diyos-Diyos ang Siyakatekutli. Matapos gawin ang mga imahe, ipinagutos ng hari na ilipat ang mga repultong ito sa Mexico na noon ay tinatawag na Reinato de la Nueva España. Pero sa kasamang palad ay hindi nakarating ang mga repulto sa kanilang destinasyon dahil ito sa isang malakas na bagyo na sumira sa barkong nagdala rito. Ayon sa alamat, ang isa sa mga repultong ipinagawa ng hari ay inanod ng humalagasang ilog at nakarating sa isang maliit na nayon na kung tawagin ay Warsaka. Ang mahimalang pagdating nito sa Warsaka sa kabila ng bagyo ang nagtulak sa mga pagkanong naninirahan doon upang sambahin nila ang repulto. Ang natulang repulto ay tinawag na El Señor de Oditlan sapagkat ang nayon ng Warsaka ay nasasakop noon ng bayan ng Oditlan. Sinamba ng mga katutubo ang imahe nito at ayon sa kasaysayan, ipinapahid nila sa larawan at sa mga paa ng repulto ang kanilang mga panyo bilang gamot sa anumang karamdaman. Ayon sa pagsasalisig ni Tinang Araneta, ang kaugalian ng pagkapahid sa translasyon ay posibleng nanggaling sa gawain nito. Noong 1930, ang nasabing repulto ng El Señor de Oditlan ay sinira at sinunog ng isang grupo ng mga bandido. Ngunit maswerteng nahukay ang pukot na ulo nito sa lugar na pinagsunugan at ngayon ay nasa pag-iingat ng mga deboto sa nasabing nayon. Habang sinisira ng mga konkistadores ng Espanya ang mga templo at mga Diyos-Diyosa ng mga Aztec sa Mexico, pinilit na mga praile ang mga katutubo roon na maging mga alipin. Marami sa kanila ang pilit na pinagtrabaho sa mga construction sites para magtayo ng mga simbahan. At upang patuloy silang makasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ipinakuha ng mga praile ang ilang mga parte ng mga Diyos-Diyosan nila at inilagay sa altar ng mga simbahang kanilang ipinatayo upang nang sa gayon ay makasamba pa rin ang mga paganasamba ng mga katutubo na tinawag ng mga praile na Señor del Veneno o Lord of Poison. Sa paglipas ng panahon, ang mga bahagi ni Tezcatlipoca ay tinawag na Cristo Negro. Ayon sa artikulong inilathala ng AncientOrigin.net, Spanish missionaries, when they attempted to convert the Mesoamerican peoples to Christianity, even identified Tezcatlipoca with a Christian God to adapt Christianity to the native culture because Tezcatlipoca, like Yahweh, was considered to be omnipotent. Ang nasabing Cristo Negro ay kasalukuyang matatagpuan sa Cathedral of Mexico City na isa sa pinakamalaking katedral sa buong mundo. Noong 1595, dinala naman ng mga praile ang isang itim na Kristo sa bayan ng Esquipala sa Guatemala at inilagay ito sa isang sagradong lugar kung saan sinasamba ng mga katutubong Maya ang kanilang itim na Diyos-Diyosan na si Ichua. Sa pag-aakala ng mga katutubo na magkapareho lamang ang kanilang Diyos na si Ichua at ang Diyos ng mga praile na siliparehong itim ang mga kulay ng mga ito, sinamba na rin ng mga katutubo ang itim na Kristong dinala doon. Sa kasalukuyan, ang itim na Kristong ito na sinamba ng mga Maya sa Esquipalas ay tinarayo ng napangaraming Katoliko sa Latin America at itinuturing na spiritual center of Central America. Pinapusan nila ito para dalhin sa ibang lugar o katapos ay ipapilit sa kanyang lalagyan. Mananatili ito hawan at hindi makikilos. Dalanginan man ito ay hindi makakasagot ni hindi makakatulong sa panahon ng bagabag. Mapapaiya kayong lahat na nagsasabi sa punong kahoy, ikaw ang aking ama, at sa bato, ikaw ang aking ina. Mangyayari ito pagkat ako'y itinakwil ninyo, sa halip na kayo'y maglingkod sa akin. Ngunit kung kayo ay naghihirap, hinihiling ninyo sa akin na iligtas ko kayo. Nakan ang mga Diyos-Diyos sa ninyong ginawa.
Tingnan natin kung kayo ay ililigtas nila. Malapit na naman ang pista ng itim na Nazareno. Ilalabas na naman ang itim na imahe ng sinaunang Diyos-Diyosan sa kanyang kinalalagyan.